His mercies endureth forever. His mercies never come to an end, for they are new every morning. Great is thy faithfulness. Praise thine holy name. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga po sa mga kapatiran dyan sa Doha, QICM, mga Reyes Dizon families sa Doha, at sa lahat pa po na naifo-forward ang pag-aaral na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Sa biyaya ng Panginoon, patuloy po tayo na lalapit sa Kanya. Sa oras na ito, tayo mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkalob ninyo sa amin. Salamat po sa napakayamang biyaya na binibigay ninyo sa amin araw-araw. Salamat po. Kayo ang aming pinakadakilang Panginoon at Ama na nasa langit, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Mangusap ka po sa amin sa inyong salita. Marinig namin ang tinig ninyo, Panginoon. Maunawaan namin ito at maipamuhay din araw-araw. Papurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan at ang pagpapalaganap ng inyong salita sa buong mundo, sa matamis na pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So, ano po ba? Last week po, ang huli nating pinag-aralan ay ano ba ang inaasahan ng Diyos sa atin? Para po, meron po kasing relation yun o may kaugnayan sa ating pag-aaralan ngayong umaga na katulad po nung awit 46 verse 10. Ito po ay pinag-aralan na natin nung Huwebes. Balikan lang po natin sandali para may background tayo. Ito po sa awit 46 verse 10. Sabi po na sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang inyong Diyos. Dapat na malaman dito sa daigdig, sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan. So ito po ay ipinapahayag ng Diyos na siya lamang ang tanging makapangyarihan. He is sovereign, He is above all. Kahit na anong panukala ng tao, kapag ito'y salungat sa kalooban ng Diyos, mapangyayari pa rin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bansa. Tapos po, ang inaasahan din ng Panginoon, sinasabi sa atin ng Panginoon, siya lamang ang tanging makapangyarihan. Kaya tayong mga tao dito sa lupa ay pinag-aralan din natin na hindi mo na nais ang mga panghandog. Dito po sa Isaiah, dito po sa awit 51 verses 16 and 17, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. So dito po ang ninanais ng Diyos sa atin, sapagkat siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at napag-aaralan natin ito. Kaya magpakumbaba tayo sa kanyang harapan, maging tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. May nakikinig o wala, nalalaman ng Diyos ang nilalaman ng ating isip, ang mga bagay na binabalak natin, mga bagay na sinasabi natin, ang mga bagay na sa puso natin, ang ating karakter, walang bagay na hindi niya alam. Kaya nga, ang sinasabi niya sa sangkatauhan sa lahat ng tao, at syempre lalo na ng mananampalataya, ang inaasahan niya ay meron tayong mapagpakumbabang puso at nagtatapat sa Kanya. Bago tayo magiging tapat sa tao, ay kailangang maging tapat din tayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay patungkol sa atin. Ito rin po sa awit 95 verse 6. Binabalikan ko lang po ito sandali. Awit 95 talatang 6. Tayo ay lumapit.
Nakalagay po sa salita niya. Awit 95 verse 6, tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ati lumalang. Yun po. Nilalang niya tayo, kaya nga ang nais niya sa atin ay lumapit tayo sa kanya. Tayo sumamba, magbigay galang sa kanya, lumuhod sa harapan nitong Panginoon. We need to revere our God, ika nga. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya, sapagkat siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang bagay na hindi niya magagawa sa mga sumasampalataya. At sa atin naman, magpakumbaba tayo. Kahit na anong ating kailangan, maliit o malaki, meron man tayong mga pagsubok sa kasalukuyan, ang Panginoon pa rin ang siyang magiging dahilan ng solusyon ng lahat ng ating mga pagsubok. Lumapit tayo sa Kanya, magpatulong tayo sa Kanya, sapagkat siyang pinakamakapangyarihan. Sasagutin niya ang ating panalangin at ating mararanasan ang kabutihan niya kung paano niya tayo ipagtatanggol laban sa iba. Tapos po, yun nga, pinag-aralan din natin dun sa Deuteronomy chapter 10 verse 12, yung awit 100. Yun po ang sabi niya sa atin. Pinabalikan ko lang po ito para ito po ay ating maalala. Dito po sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 ay sinabi rin po ng Panginoon sa atin. Bayang Israel, itong nais sa inyo ni Yahweh. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya, lumakad sa Kanyang mga daan, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ito na po yung pinaka-summary, ika nga. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Lumakad tayo sang-ayon sa Kanyang sinasabi. Kahit na po dun sa Psalm 100 verse 4. Psalm 100 verse 4. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit ng papuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. So, yan po ang laging nais ng Diyos sa atin. Lumapit tayo sa Kanya, magpuri tayo sa Kanya. Karapat-dapat siya, katulad po ng sinasabi ng Kanyang mga salita. Ito po sa salita ng Diyos din in Psalm 66. Psalm 66 ay sinasabi din, shout joyful praises to God, all the earth. So, buong Psalm 66 verse 1. Tunghayan po natin ito ngayon. Psalm 66 verse 1. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ito po ang sinasabi ngayon sa atin ng awit 66 verse 1 and 2. Hanggang lahat po. Ang lahat ng lupa'y ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta, ang iyong pangalay, pinupuri nila. So ito po ay mahalaga na sumisigaw tayo sa galak. Lahat ng nilalang purihin na may kagalakan ang ating Diyos. So every time po, magkaroon tayo ng ganun sa ating puso, ang lalabas una sa bibig natin tuwing umaga, purihin ka, aming Diyos, na lumalang sa amin. Purihin ang iyong kadakilaan. Sambahin ka ng buong sanlibutan. Bawat tao ay magsabi sa kanilang bibig ng pagpupuri. Sigaw, sabi niya, sigaw. Kung tayo sumisigaw sa pagkagalakan sa tuwing tayo may pinapanood o may mga paborito tayo, higit po na inaasahan ng Diyos, siya, maggalak tayong lumapit sa Kanya, magpuri sa Diyos. Yan po ang inaasahan ng Diyos sa atin.
So ngayon pong umagang ito, ay sabi niya, lumawit ng papuri sa loob ng dakong banal. Yun nga pong binasa natin in Psalms, awit 66, verse 1 and onwards. At kalulugdan tayo ng Diyos kapag tayo sumasampalataya sa Kanya. Yun din po ang pinag-aralan natin ng Hebrews 11:6. Without faith, it is impossible to please God. Nasisiyahan naman ng Panginoon kapag tayo tunay na sumasamba sa Kanya. So, sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, ang kabutihan niya, ang hiningan natin galing sa Kanya. Sa kasaganaan, sinusubok niya ang ating pagpapasalamat. Kung masagana tayo, lalo tayong magpasalamat sa Diyos. Sa ordinaryong mga paraan, masiyahan tayo sa lahat ng bagay na binibigay niya. Kung meron mang kasawian, kung meron bang pagsubok, magpasakop tayo. Ipasakop natin sa Diyos yan. Meron mang kadiliman na tayo ay dinadaanan, ang Panginoon ang magliliwanag ng ating daraanan. Patuloy tayong sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya sa lahat ng sa ating buhay. Meron pong payo si Haring David sa atin. Dito po sa 1 Chronicles 28. 1 Chronicles 28. Ito po ang bilin ni Haring David sa kanyang sariling anak na si Solomon. Basahin po natin 1 Chronicles chapter 28. Sabi niya, from verse 8, basahin po natin. 1 Chronicles 28 verse 8. Kaya nga, sa harapan ng Diyos na ngayon nakikinig, itinatagubilin ko na ingatan ninyo at sundin ang kautusan ni Yahweh. Ito po si Haring David. Sa gayon, mananatili sa inyo ang matabang lupang ito at maipapamana naman ninyo sa inyong mga angkan habang panahon. Ito po ang ipinagbibilin ni Haring David sa kanyang anak na si Haring Solomon. Siyang magiging susunod na hari kapag wala na siya. Sa panahong ito, matanda na si Haring David at naranasan na niya ang kabutihan ng Panginoon. Siya ang bunsong anak ng 8 magkakapatid na lalaki. Di man siya pinansin nung una, subalit siya ang pinili ng Diyos na maging hari, susunod na hari pagkatapos ni Haring Saul. Nakita niya, naranasan niya ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang paghahari. Kaya nga, punong-puno ng pagpupuri at pagsamba si Haring David. Marami sa book of Psalms ang kanyang isinulat na puro pagpupuri at pagsamba sa Diyos, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang karanasan. Naranasan niya ng husto ang kanyang mga pagsubok man, na natili siyang tapat sa Diyos, nagpupuri sa kabila ng mga naranasan niyang mga pagsubok. Kaya nga, ipinagbibili niya ito, 1 Chronicles 28:8. Kaya nga, sa harapan ng Diyos, na ngayon nakikinig, sabi niya. So it means, walang bagay na hindi alam ang Diyos. Naririnig niya ang lahat ng ating mga sinasabi. Naririnig din niya ang nilalaman ng ating puso at ang ating mga saloobin, ika nga. Alam niya yan. Nothing is hidden from our God. Ay sabi niya, itinatagubilin ko na ingatan ninyo at sundin ang kautusan ni Yahweh. So, ipinagbibilin niya yan sa kanyang buong pamilya, sa kanyang angkan, at sa kanyang mga kababayan. Sa gayon, mananatili sa inyo ang matabang lupang ito. Ibig sabihin, ang lupain ng Israel na ibinigay ng Diyos sa kanila. Ipinamana ng Diyos sa kanila. Sabi niya, at ang inyong angkan habang panahon. Habang panahon. Napakahaba po ng habang panahon. Diba? Habang panahon, yun ang ibinigay ng Diyos sa kanila. Hindi ito mababalik ng sinuman. Kahit sa ating kapanahonan ngayon, patuloy pa rin silang inuusig
sapagkat sila ay nasa bansa nila. Pero ang pangako ng Diyos ay mananatili magpakailan paman. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang anak, ito nga po yung kanyang payo sa kanyang anak. At ikaw naman, Solomon, ayan po, verse 9, 1 Chronicles 28, verse 9. At ikaw naman, Solomon, kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama. Ibig sabihin, kilalanin ni Solomon ang Diyos ng kanyang ama na si David, kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na kanyang sinasamba rin. Sabi niya, kilalanin mo siya. Naranasan ni Haring David, nakilala ni Haring David kung sino talaga ang Diyos sa buhay niya. Kaya nga, yun din ang payo niya sa kanyang anak. Sabi niya, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, paglingkuran. Paglingkuran siya ng buong puso. So it comes from his experience na sinasabi sa kanyang anak, gawin mo ito. Paglingkuran mo siya ng buong puso, sapagkat batid niya ang laman ng ating puso't pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo. Ngunit kung tatalikdan mo siya, itatakwil ka niya magpakailan paman. Tapos po verse 10, alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang tahanan. Gawin mo ito at huwag kang magpabaya. So ito po ang mga tagubilin. This is the advice, yung payo ni Haring David sa kanyang anak. Una, sa buong sambahayan at sa buong bansa. Yun ang kanyang ipinagbibilin bago siya mawala dito sa lupa. Ito po ay naka-record dito po sa 1 Chronicles chapter 28. Kaya ulitin ko po yung verse 9, verse 10. At ikaw naman, Solomon, kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran siya ng buong puso, sapagkat batid niya ang laman ng ating puso't pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo. Yun po, if you seek me, you will find me when you seek for me with all your heart. Yun po ang laging sinasabi. Naranasan niya ni Haring David, kaya yan din ang sinasabi niya sa kanyang sariling anak. Kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo. Ngunit kung tatalikdan mo siya, itatakwil kanyang magpakailan paman. Kung naalala niyo po, si Haring Solomon sa kanyang paghahari, nung una, sinunod niya lahat ng iyon. Subalit habang siya'y tumatanda, tumalikod siya sa Panginoon. Kaya napakarami ng mga bagay na ginawa niya na sobra, ika nga. Pero kung sanang nanatili siya hanggang wakas ng kanyang buhay, hindi may split ang kanyang kaharian. Pagkatapos ni Haring Solomon, yung kanyang anak na si Rehoboam, nagkaroon ng paghahati. Hindi mang hating-hati, konti lang ang natira. At ito'y nakuha ng iba, sapagkat hindi siya nanatiling tapat sa Diyos. Excuse me. Kaya po sinasabi niya, huwag nating tatalikdan ang Diyos. Huwag tayong tatalikod sa Kanya. Magpatuloy tayo. Sabi ni Haring David sa kanya in verse 10, alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh. Ang Diyos ang namimili. Nasa puso ni Haring David na itayo niya yung templo, ang bahay ng Diyos. Subalit sabi ng Panginoon sa kanya, you are a man of war. Kaya hindi ikaw ang magtatayo. A man of peace. Ang anak mo na mapayapa, siyang magtatayo. Iyon nga po ay si Solomon. Alalahanin mong ikaw ang pinili ni Yahweh upang magtayo ng kanyang tahanan. Gawin mo na ito at huwag kang magpabaya. Sabihin, kapag may instruction ng Panginoon sa atin, pag sinabi ng gawin mo na, huwag mong i-delay. Ika nga. Huwag mo nang sabihin sa susunod na lang, gawin mo na. Sapagkat yan din ay bahagi ng ating pagsunod sa Panginoon. Hindi tayo magpapabaya, gawin natin ito ng buong puso. Kaya, so ang payo ni Haring David sa kanyang anak, kilalanin ng Diyos, paglingkuran ng buong puso,
pagkat batid niya ang laman ng ating puso't pag-iisip at hanapin natin siya. Yun po yung buod nun. Si Haring Solomon, siya ang pinili ng Diyos na magtayo ng templo. Natayo nga yun. Noong mga panahon na yun, naging tapat si Haring Solomon. Pero later on in life, nagpabaya na siya. Kaya yan din po ang ating alalahanin. Huwag tayo magpapabaya sa ating personal na relasyon sa Diyos. Lagi tayong lumalapit sa Kanya. Hindi lamang sa tuwing meron tayong kailangan, kundi sa lahat ng panahon ng ating buhay. Unahin natin siya. Kaya tunay na sumamba tayo sa Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Mahalaga ito sa ating pamumuhay. Ang patuloy nating pasasalamat sa Kanya sa lahat ng pribilehyo na ibinigay niya sa atin, sa lahat ng kakayanan, karunungan na ibinigay niya, galing sa Kanya lahat yan. Maging mapabuti pa ang ating patuloy na pagsamba sa Kanya. Mahalaga po ito. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, huwag nating kalilimutan na galing sa Diyos ang lahat ng bagay na meron tayo. Magmula sa ating hininga, let everything that has breath praise the Lord. Purihin natin siya. Paglingkuran ng buong puso. Damhin natin ang lahat ng bagay na Kanyang ginagawa para sa atin. Karapat dapat siyang papurihan at parangalan. Katulad po nung sinasabi nung Psalm 66 na binanggit ko po sa inyo kanina, sinasabi po sa atin ng Panginoon, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay, sapagkat siya'y kahanga-hanga at karapat-dapat. Bukas po, ipagpapatuloy po natin ang susunod pang mga salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Nagagalak kami, Panginoon, sa mga bagay na itinuturo mo sa amin. Salamat po sa pagpapalawak ng aming kaalaman patungkol sa iyo. Salamat at ito'y ipinahayag mo na sa iyong salita. Basahin namin ito, pag-isipan namin kung paano kami makakasunod sa iyo, kung paano kami magiging karapat-dapat sa iyo, sapagkat walang maitatago sa inyo. Hayag at lantad ang bawat buhay namin. Mga iniisip namin, binabalak namin. Kaya nga mas mabuting ipagkatiwala namin sa inyo ang lahat ng bagay upang ito'y maiwasto mo, maging matatag ang mga bagay sa aming buhay sa kinabukasan. You hold the future. Ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Kaya sa panahon ngayon, kung saan kami, ano man ang aming ginagawa, patuloy na pagkatiwala ang aming buhay at kinabukasan, sapagkat nandun ka na. Hindi ka mahuhuli, lagi kang on time. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga payo mo para sa amin. Maraming salamat na balik-balikan namin ang iyong mga salita para maalala namin, para hindi namin makalimutan, para patuloy kaming sumusunod sa iyo at sa iyong kapamaraanan. Kung saan kami ngayon, anuman ang biyaya at pagpapalang meron kami, galing lahat sa iyo yan. Anuman ang aming natapos na, what we have accomplished, galing din sa kakayanang ibinibigay mo. Kaya nga po, nagpupuri kami, sumisigaw kami ng pagpupuri at pagsamba sa iyo. Karapat-dapat ka. Ang iyong mga payo ay tama at matuwid. Hindi ka magmimintis. Maraming salamat po sa kabutihan at katapatan mo, aming Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Tanggapin ang payo ng ating Diyos. Paglingkuran siya ng buong puso. Gampanan ang mga bagay na pinagagawa niya. Siya ang Diyos na nakila, kahanga-hanga. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Tanggapin ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos. Ang kinin ang Kanyang mga biyayang ito. Ito'y para sa iyo at sa iyong sambahayan na nakakakilala sa Panginoon. Nang may pakumbaba, nang may patuloy na pagpapakumbaba, sapagkat siya ang Diyos na dakila. Tanggapin ang kagalingan, tanggapin ang kalusugan, tanggapin ang katugunan sa iyong mga pasanin. Purihin at dakilain siya.
meron ng kasagutan o wala, purihin pa rin ang kanyang pangalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Itutuloy po natin bukas ang pag-aaral na ito sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, nasa atin na lahat ang ating kailangan para mamuhay ng matagumpay kay Kristo Jesus. Bye for now. I'll see you tomorrow.